Yun, no? May dayo tayo all the way from Manila. Hindi ko lang alam kung saan banda. Pero kilala nyo kaya itong motor na to? Yun, no? Diyan mo na yan. Yun, no? Oh. Yan. So, ito ay merong project. Ito na yan, mga kapulito. Baka may shroud, no? Ay, kakaiba yung shroud niya. Ay, basag. Sir, nakita ko na to ganyan na. Opya, anong size? Anong size? 63 lang. Ba? Wah. Tapos, yun, 4B. 4B na Jakmawatan, KC, Tandingan. Hop, Segunyal. Segunyal. Nyal Segun. Yun, YSMP. Sukat. Sukat, yun. 2.5. Oh, mababa lang pa lang. Baba lang. Yun, abangan. Yo, alright buddy. Ito na kay Direct Charlie. Hindi ko alam kung saan siya. So, yung karga niya. Nakasama pala namin to dati sa Marilake. Si Direct Charlie. Napakabait niya. Bali, ito yung rin yung motor na sinama niya nun sa Marilake. Tapos, di ko lang alam kung nagbago na siya ng karga. Di ko rin kasi gawa to eh. Bali, first time customer ko si Direct Charlie. Direct Charlie. So, magiging setup niya 188cc. Yun nga. Yan yung mga pyesa. 63 lang. Medyo mababang kargahan lang tong kay Direct Charlie. Akala ko nga 66 eh. So, 63 crank na plus 2.5 na YSMP MTRT. So, 188cc lang siya mga kapulito. Tignan lang natin kung anong kalalabasan. Yung 4B niya, unknown, parang ngayon lang ako nakakita. Tapos, okay naman. Napatakbo ko pa papunta dito sa shop. Pero, nahirapan lang ako mag-start kanina. Ayun ako mag-start. Yan. Medyo malagitik na yung makina. Pero, maganda pa rin naman manakbo. Maganda yung pagkakagawa. Hindi ko lang alam kung ano yung karga. So, yung takbuhan, maganda pa rin naman siya manakbo. Pero hindi ko alam kung ilang cc to or anong karga nito. So, yung baklasin lang natin, alamin na lang natin mga kapulito. Tapos, yung head medyo nakaport na siya. Bali, madali na lang. Compression lang kukunin natin. Tsaka settings ng makina. So, yun. So, Sunday na mamaya. Alas 11 na eh. Close na muna kami. So, next week mga kapulito. Alright, let's go. Alright, update tayo sa motor ni Direct Charlie. Ayan. Naibaba na at na-bore out na. Ayan. Ginagasketan na ni Momon Works. Ang gamit ang ating DIY na ginawang pangwalwal. Yan. Yan. So, kasi na yung board dyan. Ano pala to? X-Bogsa. Ito ang kanyang segunyal. Araw. Ayan. So, tumama dito yung pinagsabugan. Dati. Ayan yung head niya. Ayan. May mga dents. Ayan. Tapos, nire-chamber na. Kasi, wasak dati ito malamang. Nilinis na lang. So, naka-MP steel bore siya. Alright, may palaman. So, ba't na ako? Charge muna ako. I-update tayo mga kapulito. Bali, ito na yung YSMP 2.5. Bali, kasi ito, yung 2.5, actually, hindi naman kailangan ng palaman yan eh. Kasi, same lang siya sa stock deck height.
So, ang ano kasi nito is short rod. Explain ko lang Kaya hindi kailangan ng palaman nito, pero depende lang sa kompresyon nyo. Kaya hindi kailangan ng palaman nito kasi short rod siya. Tapos nakatabas siya dito. Ayan. So, nakatabas siya dyan. Kahit wala siyang palaman, marami kasi nagtatanong Kahit wala siyang palaman, pwede siya. Kasi short rod. Ayan maikli. Dikit. So, kaya may tabas to dito para yung likod ng piston is hindi umumpog. So, short rod to. Mapino rin to mga kapulida. So, ang timing chain naglagay na genuine pang sniper. 96 links yan. So, kung may mga magtatanong din, YSMP 2.5, no need na magtabas dito, tsaka dito. Mga pin 4, at tsaka plus 10 ang kailangan nun. Break time na si Mama dahil may pasalubong kami galing Baguio. Ang kanyang head is paddle type lang na Limutan ko. 21-24. Ayan. 24-21. Supported na siya. Baka hindi natin galawin. Linisin na lang natin. Delete valve guide pa nga siya So, total man, wala na tayong magagawa. Dala ng customer yan. Supported din Linisin na lang natin. Parang hindi pa ganong tumakbo to kasi sa carbon is manipis Manipis pa yung carbon. Ayan. Kita pa yung So, siguro paldan na lang namin ng valve seal. Tapos, yun. Sinta. Sa chamber niya, okay naman. So, for sure, lilitaw dito, magpo-pull dome tayo. Kasi, malaki yung chamber. Kuha na lang natin ang chamber volume. Sa kanyang camshaft, hindi ko pa nasukat. Sukating mamaya. Pero hindi siya regrind. Aftermarket siya. Kasama na siya ng Kaya kasi kita yung tatak niya. Casey. Tandongan. So, sa kanyang cam bearing, ox naman kasi may cover naman. Ox na yan. Tatanggalin na lang natin to. May mga nagpapalaisipan pa sa mga ganito. Bakit daw may timing gear sumasayad? So, tips lang. Ayan yung mga dot na yan. Yan. Barinahin nyo lang yan. Yan na yan. Matatanggal na to. Next, pwede nang isarado. All goods, malinis na at nagaskatan na. Check tayo side play. Yung block niya ito, pinagsukat na pagka bobore out. Sige ma'am, pakisalpak mo muna. Videographer muna ako. Diin man. So, pag diniin mo, meron siyang manipis na manipis. So, dahil kamay pa lang yan, ox na yan. Mga 0.1 lang Pag inigpitan mo yan, makokompress yung gasket maker. Magiging sakto. Pero yung iba kasi, kailangan talagang lagyan ng ring. Para hindi kasi ramdam mo talaga mga 0.5 yung alog, ganon. So, doon ko maglalagay. Dati niya si Kanyal, saan? So, mataas-taas din pala yung karga niya dati. Ewan ko lang ano yung stroke na ito. Santol. Oil pump. Yan, Koso. Superflow. Na-stock lang dati. So, may 1mm pa naman siya dito. Malamang siguro, plus 1.5. Yun dati na si Kanyal. Coco carb. Naka-bypass oil cooler na siya. Dati na to. Mga tutorial ko, ganyan Pero hindi ganyan. Tips. Sa mga ganito, huwag masyadong malaking butas. Kasi pag sobrang laki ang butas, nakukulangan ng oil supply ang ilalim. Ang kanya sigunyal. Kasi halos lahat galing oil pump umaakit na sa ulo. So, yun Tips lang. So, tuloy na natin. Sarado. Tapos, itayo na natin. Bukas, iparitubo natin yung kanyang elbow. Kasi, pan-2 valve pa to. Alright. Yung update mga kapulido. So, nagbaklas na ako ng gearing. Ayan. Kasi, may dala rin siya. Sila sir naman, labor lang sa akin. Hindi. May benta rin naman tayo kahit pa paano. So, advice lang. May benta rin naman ako ng mga piyesa.
Kasi builder and motor shop ako. Para may ano rin tayo, syempre. Support. Pero okay lang kasi may lalagay din tayong pyesa galing dito. Ayan. May pinapapress ko na kay Momo ng gear. Dito kinukuhanan ko naman ang sukat ng piston na gagamitin. Dahil tatabasan. Ayan, bali, tingnan nyo yan, wala pang palaman yan Hindi man gaano lumabas yung piston, no? Blank piston yan. So malamang sa malamang, hindi na tayo magpapalaman dito. Rekta na. Kasi kanipis lang niya, no? Para magaan yung piston. Manipis lang yung tatabasan natin dito. Magdudum pa siya. Mamaya kuhanin natin chamber volume. Sabihin ko lang sa inyo yung chamber volume. Tapos dito sa kanyang koso, nakalagay na super flow tsaka spec B gear. Spec B ba? O spec B. Dito sa kanyang oil bypass, ayan, kung makikita nyo, naglagay ako ng bakal. Niliitan ko yung butas kasi importante yung oil supply sa baba. Baka masayang, di ba? Concern ko na lang yun para at least hindi siya ganyang kalaki. Medyo mabawasan yung supply sa ulo, madagdagan ng supply sa baba. Kaya nga meron tayong yung oil passage dito sa may shell, kung mapapansin nyo, maliit, gatuldok lang, para yung pressure ng langis, hindi lahat ng ulo may sumupply sa sigunyal. So which is importante yan mga kapulido. So makikita nyo may blue dyan, grasa po yan, pinalta ng bago ito. Grasa, lalagyan ng grasa. Ingay nyo, may mga natutulog, may lamay pa doon. So yan, nilalagyan ng grasa to para hindi masugat yung o-ring kapag ipinasok. Yan. So mag-aano na tayo dito. Yan, kukunin lang natin yung TDC niyan. Tapos magmamarka tayo sa piston para makita natin kung ano yung magiging tabas ko dun sa torno. Pero kukuha na muna natin siya ng chamber volume sa ng aking spatula. Shoutout muna sa tropa nating napakagwapo. Ginawa mo kaming gawang vulcanizing. May dala siyang bagong gulong, oh. Sana all may pambili. Viper. Yan, mura lang yun, boss. Ay, grabeng kalbo naman ang gulong mo. Michelin to, Japix lang. Sealant? Tire sealant, ayan, Ganyan siya nilalagay? Hindi. Sa loob. Ang gulong. So, nasobra naman sa pagkapanot tong gulong mo, Tep. San ba ang biyahe ng motor mo araw-araw? Pangasinan lang. Pangasinan? Yun lang? Saan lang Pangasinan? Ilan taon na ba yung karga mo? Nabakbak na yung sticker ko, Yeah, steel bar ya pa? Steel bar. So yan, ginawa kaming 4 years, alright. Ginawa kaming gawang vulcanizing ni Otep. Ay, singit na lang natin mamaya. So yung balik tayo, itong manifold ported na, medyo hindi kasi match yung kanyang air intake. Tapos yun, spatula. Freebie yan kapag bumili siya ng gulong. So ayan, kunin mo lang yung TDC para meron kang reference dito. Pero hindi mo susundan yan. Kapag sinundan mo yan, uumpog yan sa ulo. Kailangan medyo nakatras siya ng konti, may deck height. Hindi pwedeng 0-0 or patag. So yun. Ito, so na-cut ko na, ayan yung marking, So yung marking na yan is goods na. Goods na yung marking na yan, Ito yung matitirang makapal. So kung lalagyan mo pa ng palaman, kakapal pa, masyado mabigat yung piston. So best na yan mga kapulido. Tapos lagay lang tayong kanal dito para sa oil. Yan, so pero depende tayo sa kanyang chamber volume. Yan, tanggalin natin. Bali itong mga stock na
Studs, di nakasama yan. Ganda ng rod, oh. MTRT. Yun. Salpak muna natin. Chamber volume tayo. Tapos, pistol profile. Ops, naisalpak na pala ni mga amuhan yan. No need welding? No need welding. Ibig sabihin, kapag ka matigas ang pasok niyan, no need welding yan. Pero kapag ka maluwag, may mga brand kasi ng gearing na medyo madali siyang ipasok. Kaya umiikot. So yan, goods naman yun. Pangaskasan. Bakit Pangaskasan? Di Pangasinan. Pangaskasan. Ne, saan lugar yun? I don't know, my friend. Alright. Let's go. Chamber volume. Nasira ang aking buret eh. Ano na, pwede na to. Yan, so lagyan na natin ng ano. Tubig lang, pwede na. Sapat na yan. Alam mo naman bilang mekaniko na kung gaano karaming kinain na liquid eh. So, huwag na tayong kung ano nilalagay pang pakulay-kulay. Kung ano mismo, alam mo na makikita mo kung ilan yung nailagay na liquid eh. Para malaman mo yung kanyang volume. So yan, malinaw naman. Nakita ko naman yung tubig. Eh, hindi na nakita kasi camera lang. So, ang kanyang chamber volume ay 5, 10, 15, 16, 17 cc. So, 17 cc, compute mo sa 188 cc. Ibawas mo yung kung magagasket ka. Ibawas mo yung deck height mo. So, yun. Ito yung ano pa lang. Ito yung reference pa lang, mga kapulido. So, dito malala. May, ano na tayo dito. May baseline na tayo. So, 17cc. Yung gearings, naka-gearings din naman pala siya dati. Yung dati ng gearing, 1441. Ngayon, itong bago na is 1540. So, mas nag-speed siya compare sa dati. So, yun. Let's go, mga kapulido. Alright, update tayo, mga kapulido. So, yan, full naman ba tawag dyan? Semi-full. So, ayan, hindi pa yan final sa compression kasi pag nagpakat ka dyan at nagbawas ka dun sa tatama sa chamber is mababawasan pa yan. So, makuha lang natin yung ating compression. Okay na ako. Depende lang sa builder ang compression. So, ayan, nalagyan na ako ng guhit para sa oil passage ng sleeve. Butin na natin at lagyan na natin ng bintana para mapaketan na. Yung update, mga kapulido. So, alas 12 na, medyo overtime na. Hanggang dito muna ang nagawa. Pero wala pang laman loob to. Temporary, wala pa rin yung piston. Ayan yung piston. So, ang nagawa ngayon is yung bore out kasi madali lang naman yun. Bore out. Kaya naman namin tumapos na 63. Yung nagbo-bore out, nag-balance crank sa isang araw. So ito, nakatayo na siya. Bali, ang next na trabaho na lang is iuwi ko to sa bahay. Tapos bukas ng umaga, idediretso ko dun sa gumagawa ng pipe. So, yun, ipapa-re-elbow siya kasi hindi pwede. Ayan, pang 2B iba sa 4B. Next yun, bukas na natin paketan. Stud, syempre hindi pwede yung stock. Mas mahaba yan. 4B. Ano pa? Gearings installed na. Aux na. Yan. So, bukas ulit, mga kapulido. Pagpapatuloy natin to. So, tutok all the way siya yan. Walang gasket, taas baba. Ang kagandahan din naman kasi yung nakatutok. Wala kang palaman, wala kang base gasket, is yung piston mo matatabasan mo, mas mapapagaan mo yung piston mo. Tapos yung block mo hindi masyadong prone sa pagkabasag ng ilalim dahil naka-atras siya. Yung skirt, yung pinaka sleeve na nakalabas sa board, explain ko lang yung ibig sabihin. Block, where are you? Ito.
katabi ko na lang pala. So, iwas prone din sa pagkabasag nito kapag ka naka-atras. Nakalapit ang bore kung wala siyang palaman, wala siyang base gasket. So, atras siya. So, ang play ng piston hindi masyadong lumalabas dito. So, kung hindi siya lumalabas dito, hindi na-stress. Lalo sa mga 59, hindi na-stress ito. Manipis yan eh. So may mga 63 rin na nababasagan dito. So dagdag safety na rin yun, mga kapulito. Ayan. Usulit. Alright, update mga kapulito. So napagawa na, pinapadoble ko yung inang kasi madalas napuputol. So ayan, doble inang yan. So tapos dito meron siyang stopper. So kahit may spring yan, hindi yan papasok sa loob. Wala siyang problema tulad ng dating lumulusot. Alright. So ito nga pala is nonsense naman. So tatakpan na lang namin to. Wala rin siyang pakanabang kasi siguro ano to, for conversion. May daan siya papunta sa stud na to. Eh wala namang dumadal lang is dito eh. Ito lang sa taas yung magagamit. So yun, elbow na. Alright, okay na. Iwas naman sa mga babanggaan. Shroud, importante. Yan, okay. So yun, let's go. Uwi na natin to. Dali na natin sa shop at mamaya pwede nang isalpak. I-update tayo mga kapulido. Bali, nandito na ulit. Tutuloy na kasi patapos na yung setup namin. Kaso 10 oras na dahil absent ang dalawa. Tatlo lang kami. Napakaraming walk-in kanina. So no choice, ladies choice. So, ay, dumi pala ng cam. Yan. So ginawa ko ng kanyang piston. Nagmarking na ako para sa papaketan. Yan, bigyan ako ng tips galing sa akin para sa mga nangangailangan. So hindi natin kailangan pakalalim ang packet nito dahil ang kanyang mga valvula is nakalubog. So kung susuka tayo, exhaust valve, kung gaano siya kalalim. Atras ang kanyang valvula sa exhaust 2.5 mm. So sa intake 2.2. So dun pa lang hindi mo na kailangan maglalim masyado ng valve packet dahil nakalubog nga mga valvula. So tamang lubog lang ang gagawin natin, pero sukatan muna natin ang kanyang camshaft. Camshaft. So sa kanyang camshaft sa intake 1, 2, 3, 4, 5, 6.2 6.2 exhaust. Taas din yung cam niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.7. Ito pala intake, baliktad. 6.7 intake, 6.2 exhaust. So yun ang kanyang cam lift. Taas din. So yun, siguro pakat tayo kahit 3mm lang na baon. Kasi 3mm tapos plus 2.5 malalim na yan mga kapulito. Siyempre decade pa niya. Ayun, 3mm baon lang. Yung angle pala ng kanyang valvula is ayan, nilista ko na. 18 degrees yung intake, 19.5 yung exhaust. So yung distance ng valves is ayan, intake. Tapos sa exhaust ayan din. So halos same lang. Angle na lang, last pwesto natin dito. So hindi porke naka-dome na siya is wala ka nang babawasan. Meron ka pa rin babawasan dyan dahil uumpog pa rin ang doma niyan.
Dito. Yan lang ha. Exhaust intake. Ayan. Bali uumpog ang doma. Yan taas oh. Yan. Nakaumpog ang dome dito. So tatabasan natin yan. Ay, bandar ka. Langis. Hindi na alam gagawin nila. Dumura malakas. So yan, hindi natin tatabasan tong chamber. Ang tatabasan natin dyan is after niya mapaketan, tatabasan natin tong part na to. Kasi yan na yung umpog dito. Kailangan yan. So dito sa side na to, hindi na kailangan dahil makakadaan yan dito. Kasi malalim na agad. Ito lang talaga. So yun. Salang muna na. Alright, so unang pasada. Bad packet 1. So mga malalim lang yan, pero hindi yan malalim dahil tatabasan to, lilitaw konti lang. Yan. Kasi tatanggalin natin to. Ito yung tatama dun sa cylinder head chamber. So kailangan matabas to. Mamaya, napakita ko sa inyo to explain. So unang pasada, 24mm valve packet. Pasensya nyo na kasi yung torno ko, mumurahin lang naman. Hindi naman ganun kakintab, parang salamin. Tapos itong pang-valve packet ko, tigti 3.5 lang yata to. Mumurahin lang din. Hindi tulad ng mga tigbi 20 mil na napakakintab. Ayan. Importante, packet din siya. So ayan, intake yan. Tapos paketan na natin yung isa. Semi-full dome. Yan. Hindi ako makapag-video kasi trabaho, syempre. Trabaho ko. And let's go. Finish na lang mamaya. Right update. So ito yung tinutukoy ko, kailangan mong tabasan yan. Kasi tutuko dyan sa chamber. Ito na. Hindi perfect. Pero pwede. Diba ulit. Tabas ulit. Detailed ah. Yan, so tapusin na natin to. Alauna na. Exhaust na ako niyan. Yan, patagin ko lang yan mga kapulido dahil medyo mataas pa. Ayan. Yan, no? Yan, mataas pa siya. So, tatabasan natin yan. So, ito is slanted to. Tapos ito ipa-flat kasi ito chamber na to eh. Ito, walang galaw yan. Alright, update mga kapulido. Tapos na pala. Sama kayo sa vlog. Ha? Tapos na pala yung set natin na yan. 59 pin 1.5. Mula pa sa Bulacan na yan. Follow up. Customer natin yan. Set natin dati 59 big valve. Ngayon nagpa-pin lang siya. Same block. Same head. Pin lang dinagdag. Yan. Ito, gawa ng tropa to. So, tapos na itong ano. Piston profile. Yan. Sorry, hindi mang kagandaan yan. Pero, kahit pa paano, pasok na rin sa panlasa. Yan. Alright. So, tamba check nga natin yung ano, bagong gawa. Pala, oh. Ito, magkakarera kami na ito mamaya eh.
Tulyo po. Tara, gauge na mo. Alright, ayun. So, tuloy tayo bukas. Alas 2 na. Absent dalawa, kaya medyo na-delay yung sara na namin. So, ang naisingit ko ngayon is yung retubo tsaka yung piston profiling. So, bukas, alpakan na lang. Alright, update tayo mga kapulito. So, another day. Third day ngayon. Monday, Tuesday, Wednesday. So, Wednesday na ngayon. Nung Monday, na overall, nalinisan, na bore out, naitayo ang makina. So, yesterday, second day, ang nagawa lang is piston profile. Yan. So, dun sa deck height, nagsukat na ako compression kanina, tapos yung deck height niya medyo lumalim. Big sabihin, medyo nakapagbawas ako dito. So, nagsukat ako compression, masyado na siyang mababa. Or kulang na. Ngayon, di tayo pwedeng mawala ng pag-asa doon. May paraan pa rin, syempre. So, nag-decade siya ng 1.2. 1.2. Dun sa head kasi, malaki chamber, di tayo pwedeng mag-aksayaan ng kompresyon. So, nag 1.2 siya. Tapos yung compression ratio is bumaba. So, hindi siya pwedeng yun na yun. Kailangan nating paraanan para makabawi. So, medyo bawas siya dito. Kaya may decade siyang medyo mataas. Kaya, ang diskarte, babawas ako sa kanyang block. So, yan, babawas lang tayo ng 0.7 dito para makuha natin yung best deck height and best compression. So yun, hindi tayo nawala ng pag-asa doon. Kagandahan pa noon is mas magaan yung piston, tapos itong block umatras, mas safe siya. So yun, let's go. Babawasan ko lang to ng 0.7. Ox na nun mga kapulido. 0.5 na lang yung deck height nun, sakto. So all goods in the brotherhood. So ang trip ko is dito bawasan dito. Tapos tutok all the way yan. Walang gasket, walang base plate. Tekta na yan. Alright. So, ito'y sinukat ko. Ito'y, ang block niya is 72.7. So, isasarado ko lang siya ng 72 mm. All goods na nun. So, ito, sinishare ko lang yung mga senaryo na po pwedeng mangyari sa ating pagbibuild. At least, di ko naman sinasabing yun ang best talaga na gawin para sa inyo. Sariling diskarte ko lang to at sinishare ko lang sa inyo at pinapakita. Basa ko muna to mga kapulito, trabaho muna. Alright, so ang trick dito is kailangan makuha naman ng sentro itong liner. Yan. So syempre, gawang yan. Kasi may part na makapal ang block, like yung lagay ng timing chain. Papakita ko lang. Yan. So, ito pa lang yung tumatama. Itong dalawa. Kailangan pantayan para hindi pumubit ang ating setup. Kasi pag medyo manipis sa kabilang part, makapal sa kabilang part, tagilid ka doon mga kapulido. Kailangan pulido yan.
So ito naman yung kagandahan kapag ka may mga gamit ka. Tulad nito, may torno, medyo may konting sablay, kailangan mo mag-abol, may torno ka agad. Instead na tatakbo ka sa machine shop, pipila ka, minsan di mo pa makukuha yung gusto mo. Kaya mas okay talaga may mga invest ka na gamit. Mahal man sa simula, pero at least malaki na titipid mo, mas napapabilis yung trabaho mo, mas marami ka magagawa, hindi ka pa pagod na babiyahe. Dati kasi ganun ako, kailangan kong bumiyahe, magtatabas akong piston, magpapatabas ako, or ako yung magtatabas, hihiram ako ng torno dun sa shop. Yun, mas malaki yung abala sa akin, mas malaki nagagastos ko, kakain ako ng oras, babiyahe ako papunta dun, hindi ko pa na monitor ang shop dahil umalis ako. So pinilit ko mag-ipon para makabili ako ng torno, kumuha ako ng DIY na pampress, hindi na ako nagpapapress sa iba, ako na mismo yung gumagawa. Pang bore out tool, kumuha ako. Kaya laking bagay mga kapulido, share ko lang. Check natin at the middle of the work. Okay, so ito pa lang ang tumatama. At saka ito, yan, so pantay siya, pantay na naman. What's up? Stock scam schedule for today. Yan, tuloy tayo. Yan, tulad nun, nagtatanong yung tao ko, ano gagawin? At least nandito ako. So ito, pwede mo ring madaliin to. Pero sa unang pasada lang yung pagmamadali. Kapag ka final finishing na, kailangan makintab na yan. So doon ka mag-focus kapag ka finishing na. Detail no mga kapulido. Kaya tapusin ko muna. Alright, job well done mga kapulido. Ayan o, napakakinis. Sure no tagas. Alright, so ikakasa na natin to. Gasket maker lang, tapos baba. All goods na nun, salpak na lang natin yung head. Alright, let's do this at Genrix. Stop speed natin. Alright, update mga kapulido. Socks na. Meron na tayong 0.5 na deck. Okay na. Tapos yung head, kasado na rin. Wala tayong base gasket. Walang paper gasket. Walang base plate. Walang head gasket na metal. So, bolt on na. Gasket maker, beta gray, tuyo na. So, goods na tayo dyan sa kompresyon. Okay na yung mga kapulido. So, i-bolt on na natin. At lang videographer, diyan ka na lang. Salpak Kim na. Ay, kahirap. Araw-gabi, araw-gabi. Yan, sa grip ng motor ni Direk Nyardi. Huwag kang malalaglag ha. Hey, kung malalaglag dyan ko ha. Dowel, okay na. Timing chain guide. Box na lahat. Gaskatan muna natin tong studs. Yan, high nuts. Lalagyan akong gasket maker yan. Galing ng cellphone ko, oh. Alright, so ginasket maker ako to. So, hindi na kasi ako nagwa-washer pa dyan. So, para hindi siya magtagas, lalagyan ko lang ng gasket maker.
Lagyan ko lang ng gamis itong studs para madulas ang pasok ng nut. Pre! Telepon ko ha, matama mo. Malalaglag. Para yung washer hindi na nakakatawag sa haba ng stud. Uy, mapanguha! Yan, pagpasensya nila ang aming motor shop, medyo madumi. Kasi maraming gawa na natambak yung iba. Pagka naka-pending, kulang ang pyesa, tatambakan. Ito, yung race bike ko to. Yung Wave 125 na race bike ko. Natenga na dahil wala rin namang karera. Di maharap buuin pa. Pero bubuin din natin yan. Pagpapawis ko yan. Alright. Start niya sa Getly. Stock pa rin, pasok pa rin kasi wala naman palaman eh. Wait, so ito yung stock. Pasok pa rin naman kasi wala namang palaman. So ang reason naman kasi kaya tayo hahaba na ito is kapag ka makapal yung palaman. Yan, pasok naman. Mahaba pa. Pasok pa siya ng mga 13 mm. Dun sa timing nung sigunyal, sakto naman yung stock timing sa magneto. So, no need na tayong magpalit ng timing dun sa magneto or maglipat ng marking. Skid rail eh. Ating 59 yan. Scammer, walang palaman. Rio. Right, tensioner. Ay, hindi mo pala nakikita. Alright, update tayo mga kapulito. Bali, sa kanyang cam timing and cam duration is ang nakuha natin is 254.5 total duration. So, yun nakasentro na yung cam niya. Yun na lang natin kung ano yung takbo. Ano pala, tips pala dito. Yung mga adjustable timing gear, minsan akala nyo may tukod pala is sumasahid pala doon. Ayan o. So, eto, turo ko. Yung mga ganitong senaryo eh. Wait a minute.
get a higher limit. Ito. Ito tulad na itong timing gear na to. Tignan nyo, naka-usli. Ayan. Madalas, tumutukod pala dun yan, dun sa may guide. So, akala nyo may tukod. Yung valvula, ganun. Ito pala, sumasayad dun sa head. So, minsan ginagrind namin to, pinapatag. Yan. O, kanina kasi na-experience ko is tumukod. Tapos, alam mo na yun agad. Kung kabisado mo ang makina. So, yun. Okay na. Pwede, ikasa na natin to. Tapos, start na natin mga kapulido. Alright, update tayo mga kapulido. Siyempre, may air cleaner yan. Tapos, ox na lahat. Ito, importante ito sa pipe palagi ito. Giging problema, butas yan. Para madali mong dukutin yung ano. Tapos, konting grind dito. Tapos, ayan, yung tubo. Kailangan may clearance yan. Kasi, kung saktuhan yung clearance lang yan, tapos, sinakyan mo yan, mabigat ka, yung motor, may bigat din yon. So, ang mangyayari, uumpog at uumpog. So, nga pala, lagyan na natin ng langis. Ayan, nire-ready na ni, lobat na daw siya, oh. Inaantok na, overtime na naman, tulad kahapon. So, ayan, lagyan na natin ng langis. May nag-sponsor pala sa atin. Shout out sa kanya. Yan, oh. O, subukan daw natin. Nagbigay siya ng isang box. Si best friend. Shout out. Sana maging maayos na. Yan, Oko 32. Yan. Start na natin yan mga kapulido. Yung oil pump bypass. Ayan, sa oil cooler. Dito kasama na ng head niya yan. Start na. Ay, lagay na natin. Wala pa lang natin yung rear wheel. Yan. So, ilagay na natin, oh. Yun, oh. 20W50. Actually, ako ang gamit ko lang is 20W50 talaga. Sa touring. Kahit anong brand, basta 20W50. Yan. So, may oil cooler ito. Kaya, gagawin natin 950. So, wala siyang sukatan. Pero dahil matagal na tayong gumagawa, alam na natin tansyahin sa bigat. So, 900 ml. Drain na rin natin yung oil cooler niya yan. Yan. So, may 100 to. So, start na natin. Dura-check tayo mga kapulido. So, ito, tinanggal na natin to. Wala naman yan, eh. Ang way niya papunta dito. Wala namang to, kulong din to. So, tinanggal ko na lang. Wala rin yan. Takpan lang natin ang bolt. Start na, pare Koy. Alright, so, start na natin yan, mga kapulido. Mag-dura checks na tayo. Kung dumudura na ba ng maayos yan. Tapos, direct Gnarly! Let's go! Yun! Binabaga pare. Pura, check! Yun o. Yun o! Bastos ka! Nasa super blow! Ito. Naka-start pa lang ha! First start pa lang yun ha! Bagay, malaki kasi yung butas ng bypass niya.
Ano lang kawalan kay Bol? Natok ko, lajay. Sabay, sabay. Double cable. Ang itim na lumabas na usok leto ah. Wala na biyata na bibirit natin. Tagalin mo na yung takip. Tagalin mo na yung takip. Alin takot? Yan. Pwede rin no? Kaso mahirap yun eh. Makatakot eh. Dahil mila ko yan eh. Hindi na ko naman dyan balik mo yun. Ayaw pa bisa dyan yung magkukulit. Natukol! Overgas. Yan natin bago. Block na lang para baka sakaling mas matibay itong block. Overgas siya, so mag-adjust muna ako ng konti sa kanyang karayom. Initial namin doon sa tawag nito, jetting niya 130. One tap tayo. Voltay lang kasi to mga kapulido. Voltay throttle. May mga basher na tayong malalala. May mga gawa dito, hindi naman namin pinagyayabang na napakalakas. Malakas gumawa, walang ganon mga kapulido. Bali, piniplex lang namin at sino-tutorial yung mga gawa. Never kami nagbuhat ng bangko na sinabi na kami malakas sa Tarlac. Isang malaking kalokohan yan. Minsan, sa dami na nagpapaschedule, ino-offer ko pa ngayon iba kasi sabi ko, mas maraming mas malakas gumawa dyan. Okay, start. Game ka na ba pare? Tapos check na para makamay na tayo. Backfire. Diba ba na? Ano, gas consumption check. Gas consumption check. Ayan o. O, minor pa lang yan ha. Mabackfire siya, so magtoto na lang tayo kapag nakabuo na siya. Diba pare? Ikita natin ang konti. At matagal natin yung ano. May backfire talaga. Check na lang natin dahil niya sa electrical. Spark plug. Ay, ito pala. Lalabasin yung kabilang barangay niyan. Bukas ulit. Yan, natanggal na. Alright. Alright, update tayo mga kapulido na isang barangay makina. Na-test drive ko na rin. Nagtuno na ng panggilid. Sa carburetor, ang kapangitan lang doon sa carb niya is yung baso is naipit. Hindi siya agad bumabagsak ng minor. So, kailangan pambombahan. So, siguro ang gagawin natin doon is yung spring nung plunger nung carburetor is ihilain natin para tumigas, para bumagsak. So, sa minor kasi, parang nasisip-sip yung baso, hindi siya bumabagsak agad. Now, ang napansin ko rin, pan testing is, ito. Ito, medyo dumidikit pa. Yan. Yan o, yan. Dumidikit siya dito kapag nakasakay na. So, tatabasan lang natin konti ito. Yan na. So, ganito lang yan kasimple mga kapulido. Pamport. Yan, gatitin lang. As in, dumikit lang siya ng konti. Takpan dumikit lang siya, mararamdaman mo kasi yan parang may vibration or umuumpog sound or mararamdaman mo talaga yan parang may umpog. So papasobrahin na natin para hindi na siya kahit magkaroon ng adjustment sa goma, rubber damper, hindi siya tatama.
So ayan, malamang sa malamang is malayo na yan. And kasi kanina, makikita nyo, hindi pa kasya tayo. Ayan. Kanina, konti lang, parang may kapal siyang ganyan. So, okay na siya. Ano pa ba? So, ito, naglagay na lang akong dugtungan para, kasi, kesa kapag ka inugot yung makina, kailangan tanggalin pa to. Mahirap tanggalan ng pipe ang 4B. So, putol na lang siya, tapos dugtungan. Pero ayusin ko na lang kasi nakaharang Yan. So, test drive tayong konti mga kapulido. Dun sa pang-getly niya, nagtoto no. Pasagarin muna natin to, hindi siya sumasagot pa So, gagawa muna tayo po konting pagkakalkal sa kanyang getly. Tapos, ito pa. Wala siyang hose. Nag-high speed kasi ako kanina, tumagas. So, tumalsik-talsik. Ano pa? Ayan, test drive natin konti. Dampa-check lang muna mga kapulido. Direct Gnarly. Tahimik naman Gusto naman yung kanyang cam. Pare pa video. Shoutout nga pala sa mga dayo natin. Ayan o. Nueva Ecija. Nakabili silang 4B. Yung cam bearing ay sira. Bao ka rin, bading! Nueva Ecija rin. Bangaldan. Ito, setup 59 stock. Pare pa video. Yun, napaka-pogi. Ay, ito pa, isa pa yan. Si Chicken Manok. Test drive. 59 big ball. Ito, laban sa lahat. Labanan mo nga itong Borbat. Kulang pa yan. Kulang pa to! Yeah, bato. 59 lang. At mapugi yan ang baon. Pa magbeto ka. Kanina yung unang test drive is mahina kasi wala pa to nag-ilit. No? Nag-play lang kami. Parang may turbo yun, parang umiikot. Alright, okay na muna yun. Uy, bawlan. Yo, update tayo mga kapulito dito kay motor ni Direct Gnarly. So, dito lang tayo sa mga maluluwag na kali na wala namang dumadaan, mga bypass road. So, tuning ako ngayon, araw-araw ko itong ginagamit. Yan, so bilang mekaniko, kailangan syempre testingin natin. Pero ito, baga, lapat na to kasi ginagamit-gamit ko ng ilang araw at binibirit. So bilang mekaniko, dapat syempre marunong tayo makiramdam sa makina kung lead ba o reach, kung anong kailangan sa pamamagitan ng pagte-test drive. So ramdam ko to. Kaya nga sinasabi, hindi ko pwedeng tinatanong lang ang jetting or kung anong dapat na tono ng carburetor is tinatanong. Hindi pwedeng tanong, kailangan tinotono.
So sa pagtotono, kailangan natitest drive, trial and error. Lagay jetting, pakiramdam, test drive. Pag may kulang, baklas ulit. So hindi pwede yung Sir Genrix, ano yung jetting para sa akin? Sir Genrix, anong slow jet para sa akin? Sir Genrix, ano ang main jet para sa akin? Sir Genrix, ano yung bola para sa akin? So ang katotohanan po, tinotono yan. Trial and error, test drive. Tapos kailangan marunong kang magtotono. So dito sa case ni, sa pagtotono kaya no, first tuning pa lang to. Unang salpak pa lang ng mga jetting to sa karburador niya. So feeling ko lean siya sa full throttle. So mamaya i-plug reading natin mga kapulido pagbalik ko sa shop. Nag-looking for kasi ako ng gearing. So may nag-sponsor. Shoutout kay sir, thank you. Taga Sapang Maragol. Sa akin na lang daw, sabi. Yan, so let's go. Punta na tayo shop. Plug reading natin to. First plug reading. Yan, so alright. Pinatanggal na natin kay pare yung spark plug. Tama ba ang inala? Uy, maganda-ganda na. So, konting-konti lang idadagdag natin mga kapulido. Ay, labo mo naman. Yan. So, konti-konti lang idadagdag natin. Pero medyo whitish pa siya. So, maglalaki lang tayo ng main jet sa kanya mga kapulido. Medyo light brown pa siya. So, ang goal natin dyan is mapa brown. Dark brown, ganon. Chocolate brown. So, balik muna pare. Maglalaka lang tayo main jet. Tapos ayusin natin yung yung carb niya. Matagal bumaba yung baso na iipit. So, kailangan mong ilahin yung spring para magtulak pababa. Ibig sabihin nun yung carb may problema. Magaspang siguro. Yo, alright. Try na natin ni Gayston mo to ni Direct Gnarly. Dun sa camshaft niya is parang race specs. Ewan ko. Basta sa dynamic compression niya is medyo mababa siya. Kahit nakuha na natin yung static compression. So parang gusto niya magaan na bola para meron siyang damba. Pero pero ang problema naman kapag magaan ang bola niya is medyo kulang sa dulo. Ngayon si Direct Gnarly is medyo may timbang. So kailangan niya is magaan na bola para maisipa yung makina. Pero sabi niya gusto daw niya is yung madulo. Siyempre siguro pang rides nga naman, di ba? So, subukan na natin to mga kapulido. Tinawon ka na madaling araw para walang sakyan. Let's go! Doon tayo sa kalye. Yan, so alright. Napakalinis ng kalye mga kapulido. Walang delikado. Yan, subukan na natin. Ang ginamit ko dito kasi nagtatapsit is medyo mabigat na bola kasi gan lang naman ako kay Direct Gnarly. Subukan na natin mga kapulido. Let's go! Yan, so alright. Buti na lang mayroong cellphone holder si Direct Gnarly. Napakaganda. So try na natin mga kapulido. Padaan lang tayo ng ilang mga sasakyan. So yun, bali 188cc lang to mga kapulido, no. Nag 4B lang siya pero 188cc. Nasasayangan nga ako, sana nag 66mm na si Sir Direct Gnarly. So dun sa problema niya sa carb na naglalak, medyo mahirap bumabalik na siya kasi ang ginawa namin is hinila namin yung spring na kanyang carburetor. Subukan na natin to mga kapulido kung sasabog ba. Pang-click naman kahit kaninang umaga ay kaninang pag-alas. So madaling araw nga alas 2 na ba? Alas 2 na siguro o alas 2 ako. Let's go!
kapulido. Loko yata yung GPS natin, parang naging 160 to. Ewan ko lang sa GPS ha. Nagloko yata. Try pa nga natin ng isang beses. Mga kapulido. Balik tayo. Yun, so let's go mga kapulido. Bigay na ulit